Na-obserbahan ba ninyo or napansin po ninyo na yung mag-amang Duterte, former President Duterte at Vice President Sara Duterte, hindi po sumasagot dito sa mga sinasabi ng Malacanang through communication Undersecretary Castro at Malacanang press officer. Mahigit na 1 linggo nag-iingay ang Malacanang sa pagsagot sa mga batikos ng mga anti-Marcos o ng mga Duterte. Pero hindi po natin nakitang nag-press conference ang mag-amang Duterte o magkahiwalay man para magpahayag ng pagtutol o anumang reaksyon tungkol sa sinasabi ng Malacanang sa pagkakatalaga at pagsasalita nitong si Undersecretary Castro ng batikos na rin at sinasagot ang mga Duterte. Kung nyo mapapansin, kadalasan ay press conference kahit na gabi si dating Pangulong Duterte at kung ano-ano mga sinasabi laban sa Pangulo. Maging si Sara Duterte, Vice President. Madalas yan pag may issue, nagpe-press conference, nagbibigay ng statement at limitadong question and answer. Pero inyong mapapansin, mula nang magsalita at italaga ni Pangulong Marcos si Attorney Claire Castro bilang Undersecretary at Malacanang Palace Officer, sa dami ng kanyang mga sinabi, binatikos niya or binalikan niya, challenge niya, hinanapan niya ng dokumento, ebidensya sa kailang mga paratang against government, against President Marcos, hindi makasagot. Bakit kaya? Nagtatanong lang tayo. Yan po yung basehan ng tanong ko. Bakit hindi makasagot? Wala pa ako nakita eh. Dati, sunod-sunod ang matatapang na statement, pahayag, may mga PI pa at kung ano sinasabi itong si Digong Duterte. Ngayon, wala. Si Sara dati may mga matataray ding mga statement laban sa congressman, laban sa mga senador at kung kani-kanino. Pero ito, ang palasyo ay naglagay ng isang may tapang at may lakas ng loob na sagutin sila, hindi sila makasagot. Bakit kaya? Anong ibig sabihin? Pero meron akong isang napansin. Ang lumabas at nagbigay ng statement pero below the belt din, parang hindi rin sa lugar, wala sa lugar, ay yung si Mayor Baste Duterte ng Davao City. At ang kanyang sinabi at batikos ay tungkol sa di umano marami raw addict o illegal drugs. Ngayon, kumpara nung panahon ng kanyang ama ng mga Duterte. Sinagot yan. Sinagot yan ng Malacanang through Undersecretary Castro. Sabi niya, nasan ang record mo? Anong record ng pinanghuhugutan mo? Na bakit tumaas yung drugs at crime ngayon kumpara sa nakaraang gobyerno? Hindi masagot. Ang sabi pa dyan ng Malacanang ngayon, base sa record ng PNP, bumaba ang crime rate o karahasan sa ating bansa dahil merong rule of law, pinapairal ang batas. Noong panahon ng mga Duterte, hindi rule of law ang pinairal sa kampanya laban sa illegal drugs. Tokhang double barrel campaign. Kaya 3,000, 30,000, 30,000 family or individual ang nadiskrasya dyan. Naka-on record dyan sa mga advocacy group na nag-file ng kaso before ICC. Okay? So, si Batang Duterte baste ang sumagot doon sa mga sinasabi ng Malacanang. Pero, nang balikan siya, hanapan ng dokumento at record, ano ang pinagbabasihan mo, bakit mataas ang crime at addiction ngayon na sinasabi mo kumpara nung nakaraang gobyerno? Hindi makasagot si Baste. Nawala yung tapang. Lagi yan ang sinasabi yun. Yung si Baste ang binasagang mahilig magbanta, di ba? Binantaan niya si General Torre na kanya sasampalin pangakita. Nung makita sila sa hearing, wala namang ginawa. Ngayon, ito bang tagapagsalita ngayon, tagapagtanggol ng Malacanang, pinagbabantaan ba? Hindi ko alam. Ibabae yan. So, ayan po yan. So, hindi makasagot, ayaw sumagot, hindi makasagot, ano kaya ang inyong observation sa grupo ng mga Duterte? Ang ginagamit ngayon ng mga Duterte ay yung mga troll, mga buzzer, mga vlogger nila, hindi naman lahat. At yung pangilan-ngilan ng mga abogado na puro sablay naman ang mga statement, sinasabi.
Mayroon pang dalawa dyan na pro-Duterte vloggers. Binasagan nga ni Castro na dumadami daw ang garapata sa atakdog. Naloko na. Ay, pinrason na nila eh. Abogado raw no case. Kung ano mga sinabi. Basta lahat ng panlalait kay Castro ginawa ng mga vloggers. O binalikan sila. O pinatulan sila. Nakakita sila ng katapat. Noong araw, halos 3 taon, puro sila ang nagsasabi, masama ang gobyerno, ganito, below the belt, kapastusan, panlalait, walang respeto, kababawan ng argumento, kawalan ng argumento, yan ang sinasabi nila. Sa halos 3 taon, walang pumapatol sa kanila. Pero ngayon, pinatulan na opisyali ng Malacanang, iyakan sila ngayon. Umiiyak sila. Binabaliktad pa, nanghaharas na daw ang Malacanang sa mga vloggers, nanghaharas na daw po ang Malacanang sa mga anti-Marcos, nawawala daw ang demokrasya dahil hinaharas na sila. Nung sila ang nanghaharas, nung sila ang nanlalait, nung sila ang naninira, wala kang matinig na ganon, na nawawala ang demokrasya. Para bang sila lang may demokrasya. Ngayong itinatama, kinokorek ng gobyerno under President Marcos sa katauhan ng kanyang Malacanang press officer at undersecretary ng PCO, si Castro. Ngayon, umaangal kayong nawawala yung inyong karapatan. Hinaharas kayo. Wow! Saan nyo hinugot yan? Ang aking channel at ang aking mga channel, ang aking pagpuprodcast at television at radyo ay nagbabantay lang po. May pinanghuhugutan tayo. Pero hindi ko na ipi-play yung mga video at picture na inyong pinagsasabi. Magiging bida pa kayo eh. Di ba? Bakit naman ako magpapagamit sa inyo? Kayo yung mahilig magsalita. Public knowledge yan. Alam ng mamamayang Pilipino dito sa abroad na ang kampo ng mga Duterte at anti-Marcos, sila yung maraming sinabi na below the belt at walang respeto sa Pangulo sa nakaraang mga panahon. Ngayon, dahan-dahan na kayong sinasagot ng Pangulo sa magitan ng kanyang itinalaga na taong may tapang, may talino, 3-in-1, inuulit ko, pinanindigan ko yung 3-in-1, broadcaster, abogada, at vlogger, kaya huling-huli ang inyong mga galawan. Ngayon, umaaray kayo, harassment na. Umaaray kayo na below the belt or mali daw. Ay, yun ang hirap sa inyo eh. Nung kayo nagsasalita, lagi kayong tama. Sa piling nyo, kayo ay ang hari-hari. Kayo na yung makapangyarihan. Ngayon, sinasagot na, umaaray kayo. O di ba? Ano inyong observation, mamamayang Pilipino? Tama ba ako o hindi? Sa aking analysis at opinion sa isyong ito. Tama ba ako? O tama tayong lahat? O tama rin kayo sa inyong paniniwala? Hindi makasagot sa tama na proseso ang mga Duterte dito kay Atty. Castro ang nagsasalita at nagtatanggol sa Pangulo sa ngayon. Kasi ganito, marami pong Pilipino humahanga at naniniwala sa ating administrasyon at kay Atty. Castro na itinalaga ng Pangulo na nagtatanggol ngayon. Ngayon na ang tamang panahon, sinasagot na sila. Yun ang aking observation. Maraming natuwa, maraming nasisiyahan dahil pumapalag na ang Malacanang. Matagal na yang ipinapanawagan ng taong bayan at ipinapanawagan ko, Mr. President, bawasan mo na yung kabaitan mo, sobrang bait mo, inaargabyado ka, hinaharas ka na, hindi ka nirerespeto ng mga taong yan. O ngayon, naglagay na ng taong haharap, umiiyak na ang kabilang kampo. Tama ba o mali ang ating observation? Malaya po kayo mag-comment, mag-react sa mga bagay na pinag-uusapan nating para sa bayan. Please like and share.